Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Nilupig niya ang kamatayan, ipinagkamit sa atin ay buhay. Alleluia. Sa'yo poon naming sinta. Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay napakapalad dahil natatanggap natin ang Panginoon sa simpleng tinapay at sa simpleng alak. Sabi ng isang santo, naiinggit nga ang mga anghel sa langit dahil tayo mga tao ay natatanggap natin ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang katawan at dugo. Tayo'y magpasalamat sa Diyos dahil may daan para tayo ay lumakas muli. May ginagawa ang Diyos para tayo bigyan ng buhay muli. At sa pamamagitan ng sakramento, ito nagiging tulay natin papunta sa buhay na walang hanggan. Sa mga pagkakataon na kung saan binaliwala natin ang kanyang presensya sa banal na misa, na nakalimutan natin na ang Eukaristiya ang tunay na pagkain ng ating buhay. Hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng Yunoko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace
o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari, kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang kanyang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal, buhay natin siya'y kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong mga panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makakalapit sa akin, maliban nang dalhin siya ng amang nagsusugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunman, namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ang pagkaing bumababa mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Question: how will you know that you cannot live without something or someone? Paano mo malalaman na hindi ka mabubuhay kung wala ang isang bagay o isang tao sa iyo? Magandang pagtuunan po ng pansin yan. Magandang pagmunihan para sa iyo. Ano ang pinakamahalagang bagay? Sinong pinakamahalagang tao? Na pag nawala yan, ay parang mamamatay ka na rin at wala ng kahulugan ang buhay mo dito sa mundo. Ano ang sinyales? Ano ang tanda na pag nawala ang isang bagay o isang tao, alam mo yan yung pinakamahalaga sa iyong buhay? At para po sa akin, ito ang tanda. The sign that something is very important to you and that you cannot live without that thing or that person is that when you become irritated, sad, or weak, when you lose that thing or when you lose that someone. Pansinin niyo po, kapag nawawala ang bagay na yan sa iyo o pag umaalis ang isang tao sa iyong buhay, pag lumalayo ang isang tao sa iyo, nagiging irritable ka ba? Nalulungkot ka ba? Nawawalan ka ba ng gana? Pag ganyan ang iyong nararamdaman, ibig sabihin, tunay nga na mahalaga ang bagay na yan o ang taong yan sa iyo. In other words, when something is important to us or when someone is very important to us, that thing or that person gives us joy, gives us happiness, they complete us when they are present in our life. Pag wala yan, hindi buo ang iyong buhay. Amen? So tanong niyo po sa inyong sarili, ano yung bagay na pag nawala sa akin o sino yung tao na pag lumayo sa akin ay nawawalan ako ng gana, lakas, at ng tuwa? Ano yung bagay na hindi ako pwedeng mabuhay kapag ito ay nawala sa akin? Siguro po yung mga iba ay sasagot nila, hindi sila mabubuhay kung walang kanin. Amen? Dahil para sa kanila, rice is life. Kaya nga, alam ko po yung feeling kayong mga nasa ibang bansa, mga kapatid nating OFW, lalong-lalo na yung mga nakatira po sa European countries. Diyan napakadalang po ng kanin. Puro po tinapay, puro pasta. Tayo po mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay na walang kanin. Hindi po ba? Kaya pag hindi ka nakakain ng kanin, parang wala ka sa mood. Wala kang sapat na lakas. O baka yung mga iba, they cannot live without their cellphone. Unang-unang hinahanap pagkagising pa lang, yung kanilang mga cellphone. Pansinin niyo po, pag wala yung cellphone sa iyo, ano yung nagiging epekto nito? Lalong-lalo na sa mga bata. Nakakabahala. Minsan yung mga bata nagwawala pag wala yung cellphone nila. Naninigaw, nananakit ng kanilang mga magulang. So, pag nawala yung gadget sa iyo, parang hindi kompleto ang iyong buhay. O maaaring yung iba, pera. Pag walang pera, nanghihina. Pero pag merong pera, aba, napakalakas. Napansin ko po yan doon sa lola ko. Pag wala pa po yung sweldo ng lolo ko, nanghihina, walang gana.
Pero pag dumating na po yung sweldo, yung ngiti hanggang tenga. Mga kapatid, kung ang mga bagay na ito, hinahanap natin at feeling natin sila'y nagpupuno sa ating buhay, nagbibigay ng lakas, paano naman po ang Diyos? Nasaan sa inyong buhay ang Diyos? Hinahanap niyo pa ba? Pag wala ang Diyos sa inyong buhay, nagiging malungkot ba kayo? Nagiging irritable ba kayo? Nawawalan ba kayo ng gana? How about God? Does the absence of God in your life affect you? Ang gandang tanong. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, naiirita ka ba? Nalulungkot ka ba? Nanghihina ka ba? O baka wala lang? Baka para sa mga iba, kahit wala ang Diyos sa buhay nila, hindi man nila nararamdaman, walang pagbabago sa kanilang buhay. Ito po ang pinapaalala sa atin ni Jesus, mga kapatid. Sino po ba ang Diyos sa ating buhay? God is the bread of life. Ang tinapay nung panahon ni Jesus, napakahalaga. Pag wala pong tinapay ang mga tao, wala silang makakain. Bread during the time of Jesus was their staple food. Pag may tinapay ka, anong ibig sabihin? Meron kang pagkabuhay. Makakaraos ka sa maghapon. Kaya nga po, yung mga Hebreyo, nung sila'y nasa disyerto, anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng tinapay. Kahit na hindi nila mawari, ano yung tinapay na yon? Ang tawag nila mana. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng mana? Ang translation po ng mana is, what is this? Ano to? Mukhang tinapay, pero hindi sila sanay dun sa itsura. Kaya tinanong nila, ano to? Nung panahon na nasa disyerto, nagpaulan ng tinapay para makaraos, para malampasan nila ang pagsubok ng paglalakbay sa disyerto. Pero sa kasalukuyang panahon, nagbigay na naman ng tinapay ang Diyos Ama. At ito ay sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang salita, ang kanyang turo, ang kanyang espiritu. At tayo ay nagpapasalamat na tunay nga ang presensya ng ating Panginoon ay nasa Santa Misa. Huwag po kayong magkakamali dyan. Ang tinapay sa Santa Misa ay ang totoong katawan at dugo ni Kristo. Hindi lang po ito simbolo o tanda ng presensya ng Diyos. Kaya nga, anong sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan. Kinuha niya ang kopa. Yung alak, sinabi niya, ito ang aking dugo. Hindi po sinabi ni Jesus na kamukha ito ng aking katawan. Hindi sinabi ni Jesus na tanda lang ito ng aking dugo. At ano pang sinasabi yan? Napakalinaw sa Ebanghelyo. Ang sino man kumain sa kanya ay hindi magugutom. Sino man ang kumain nito, sino man ang kumain sa kanya, tumanggap sa kanya, ay mabubuhay magpa sa walang hanggan. Hindi po niya sinabi na tanda lang ito. Sinabi niya, ako ito. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ano ba sinasabi ng ating Panginoon? Ano pang kahulugan nito? Pinapaalala sa atin, mga kapatid, na hindi tayo makakalayo sa paglalakbay sa buhay na ito kung wala ang Diyos. Amen? At hindi po tayo makakarating sa buhay na susunod, buhay na walang hanggan, kung wala din si Jesus. Try to observe this. Pansinin niyo po ito. Pag hindi po kayo kumakain, anong nangyayari sa inyong katawan? Di po ba may epekto yan? Pumapayat kayo, nanghihina kayo, nawawalan kayo ng lakas. Amen? Pero, pag wala kang cellphone, ano naman ang epekto sa iyo? Nababagot ka, naiinip ka, nawawalan ka ng komunikasyon, koneksyon sa ibang tao. Amen? Pag wala ka namang pera, anong epekto sa iyo? Hindi mo mabibili yung mga pangangailangan mo, pang-araw-araw na pangangailangan mo. Amen? So, kung yung mga bagay na yon may epekto sa ating pangangatawan, sa ating buhay, ganyan din po unawain natin. May malaking epekto din ang pagkawala ng Diyos sa ating buhay. And what is the effect of losing God in our life? When you do not have God in your mind, you begin to worry. Amen? When you do not have God in your heart, you begin to have anger, resentment, the loss of peace. Amen? When you do not have God in your soul, when your spirit is empty of the presence of God, you are being filled with sin, with the evil presence. You start a sinful lifestyle. Amen? When you lose God, you lose life itself. Mga kapatid, tanong niyo po sa sarili niyo, nasan ang Diyos sa aking buhay? Kung pagmumunihan natin,
kung iisipan natin, nasan talaga ang Diyos? Una, nakapaligid sa atin. Pangalawa, katabi natin, naglalakbay kasama natin. Pero pangatlo, nasa atin, nasa loob natin. Remember that God is closer than you think. Tandaan niyo po yun. Malapit na malapit ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam. Kaya nga po, ang mabuting balita, napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi higit pa dito, kahit na ang Diyos ay palagi nandyan, nakapaikot, kasama natin, nasa loob natin, ang mabuting balita, higit pa dyan, ang Diyos pinili niya ang simpleng tinapay, ang simpleng alak para iparamdam niya ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paririto sa atin. God chose the simple bread, the consecrated bread, and the wine so that we may experience an intimate life with Him. So kung kayo po ay nalilito, naliligaw, nawawalan ng gana, nawawalan ng kahulugan sa buhay, anong magandang gawin? Magsimba kayo. Bumalik kayo sa simbahan. Makiisa kayo, makisalo kayo sa pagdiriwang ng Santa Misa. Because the more that you receive the Holy Communion, the more that you will be close to God. The more that you receive the Holy Communion, the more that you will become like God. Napakaganda po nung sinabi ni St. John Bosco. Tandaan niya po ito. Sabi po niya nung minsan, there are two things that the devil is deadly afraid. First is frequent communion. Second is frequent visitation to the Blessed Sacrament. So, yung pagtanggap po natin sa sakramento, hindi lang po nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay, pero protection din yan, pananggalang, panlaban natin sa masama. Kaya nga, yung tao na hindi pala simba, yan yung mga unang-unang pinupuntirya, kinukuha, tinutukso ng demonyo. Pero yung mga palasimba, oo, tinutokso sila, pero hindi sila mananalo dahil nasa kanila ang Diyos. Tinatanggap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Nung pong minsan, merong isang kwento tungkol sa isang simbahan, isang parokya. Pinasukan ng mga magnanakaw. Lalong-lalo na po yung Blessed Sacrament. Ginising yung pare, umaga-umaga. Pumunta po dun sa Blessed Sacrament. Napakagulo. Talagang niransak po itong Blessed Sacrament. Yung lugar kung saan nilalagay nilang hostya. Ano po natuklasan ng pare? Ang ninakaw, yung monstrance. Yung lalagyanan ng banal na hostya. Yung ginto. Iniwan, tinapon po yung Santissimo, yung hostya, doon lang po sa flooring. So nababahala lahat ng mga parishioner. Pero ilang saglit, lumabas yung pare, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Yung pinakamahalagang bagay, hindi nila ninakaw. Yung walang kwenta, yun yung ninakaw nila. Anong ibig sabihin? Mas mahalaga yung hostya kaysa doon sa bakal, doon sa monstrance. Kasi aanuhin mo yung ginto kung wala yung Diyos doon sa gitna. Di po ba? Pakaisipin niyo po yun. Ano ang buhay na ito kung wala ang Diyos? Walang kwenta, walang kahulugan. Amen? Kung buong buhay mo, nagpapagod ka sa pera, para saan? Sana maunawaan po natin, mga kapatid. Ang pera, pag nawalan ka, mapapalitan. Ang bahay, pag nasunugan ka, mapapatayo mo muli. Amen? Ang sasakyan, pag nagasgas, nabangga, nasira, mapapagawa. Pero pag ang Diyos, yan ang nawala sa buhay mo, pati ikaw, wala ka na din. Kaya nga po, sa banal na misang ito, tayo po ay magsisi sa mga panahon na kung saan hindi natin kinailangan ang Diyos. Palagi natin kailangan ang Diyos. At kung gusto natin siyang matanggap, gusto natin talaga mapalapit sa Kanya, nandyan ang banal na misa. Magpasalamat tayo na kahit na tayo ay makasalanan, napakarami natin mga pagkukulang, binibigay pa rin niyang buong buo ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng tinapay, ng alak na nagiging katawan at dugo niya sa sakramento ng banal na misa. Ipangako po natin sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, sa'yo kami. Ikaw lamang, o Panginoon, ang pinakamahalaga sa buhay namin. Ikaw lamang ang aming hahanapin at ikaw lamang ang magpupuno, maggaganap at mangungumpleto sa buhay na ito hanggang makarating kami sa buhay na magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak ang tinapay ng buhay.
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia, nang may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nagalay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Ama namin makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay. Tulungan mo kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piing ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinakoy buhay lagi bilang handog.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen.
Amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ulitan niya po. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kaming pasulong na makakahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tawag po natin sa misa ay sa Latin, the culmen et fons. Anong ibig sabihin? Culmen, culmination, ang taluktok, fons, fountain, ang pinagmumulan ng buhay, lakas ng isang Kristiyano. Kaya, pag ang isang Kristiyano o Katoliko ay hindi nagsisimba, may sakit siya sa kanyang kaluluwa. Pag ang isang Kristiyano o Katoliko hindi nagsisimba, may problema siya, may diferensya sa kanya. Kung gusto po nating mabusog ang ating kaluluwa araw-araw, kung gusto natin magkaroon ng gabay papunta sa susunod na buhay, ang aking pong assignment sa inyo ay araw-araw magsumikap tayo na magdasal sa pamamagitan ng ating pagsisimba sa banal na misa. Isang katangian ng mga santo, bakit naging banal sila? Ano po? Karamihan sa kanila, lahat sila, palaging nagsisimba. Kaya, kung gusto din natin maging banal, yan po yung unang-unang kailangan natin gawin. Huwag kalimutan, palagi tayong magsimba. Pero pangalawa, habiling ko po ha, ano man ang narinig natin sa banal na misa, ay buhayin natin. Tandaan niyo po ito, that wisdom and make-up are the same. They are only useful when you apply them. Ang makeup, pampaganda ng muka. Pero ang karunungan, galing sa salita ng Diyos, ay nakakaganda naman ng ating pamumuhay. Amen? So please, daily go to Mass. And I am very happy to report to all of you, napakarami po na mga nagsisimba po sa inyo, kahit lang sa YouTube. Yung ating po mga daily masses
umaabot po ng 100,000 views or watchers. Every Sunday po, umaabot tayo ng mga 200 to 300,000 mass goers. Sa YouTube lang po yon, hindi po kasama yung sa Facebook. Gaano po karami yung 200,000 or 100,000? Ito po, imagine nyo. Ang Philippine Arena po, doon sa Bulacan, ang seating capacity po niyan ay 50,000 people. So, ibig sabihin, 100,000 viewers, 2 Philippine Arena. Hindi po ba nakakamangha yun? Bawat linggo, nakakapuno po tayo ng 6 na Philippine Arena dahil sa misa. Mas marami po ang nag-a-attend sa misa kaysa po doon sa mga nanonood po ng ating homily. That is a good news na nakakatulong po ang ating banal na misa sa pagpapabanal ng kaluluwa ng Espiritu ng ating mga kababayan, kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtatangkilik sa ating banal na misa at dasal at dalangin ko po na kayo ay mas maging mabuti, kayo ay mas maging banal sa pamamagitan nito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.